So, hello! Ang puti-puti ko. Para kukunin ako ng kalangitan. Hello! Magandang gabi and welcome to Pinay OFW Feels. And nandito na naman po ako para mag-share ng isang kaalaman, pangyayari, or kahit ano pa mang dapat yung malaman about sa buhay abroad. So, bago tayo magsimula, patutugtugin ko ng aking favorite. I like it, I love it, I want some more of it. So, for tonight, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na dapat alam nyo or mga dapat yung paghandaan bago kayo mag-abroad or nagpaplano kayong mag-abroad. Pero bago ka magsimula, kung bago ka pa lang po sa channel ko, Pinay OFW Feels, please like, subscribe, and hit the notification bell para maramdaman mo pag nag-post ako ng video. So, let's start! So, yung topic ko nga today is mga bagay na dapat alam mo or dapat mong paghandaan kapag ikaw ay nagplano or gusto mong mag-abroad. Kasi yung pag-abroad, hindi biro yan. Pinag-iisipan ng maigi yan kung kaya mo ba or hindi. So, ang dami mong expectations habang nasa Pilipinas ka or ang dami mong sana pagdating mo dito kapag nasa Pilipinas ka. Pero alam mo ba na yung mga sana mo pwedeng hindi mangyari or pwede ring mangyari or pwede ring mas higit pa yung mangyari. So, like, dapat paghandaan mo muna yung unang-unang bagay na i-share ko sa'yo. Dapat paghandaan mo yung klima. Kasi dyan sa atin sa Pilipinas is tropical. So, mainit, parang warm lang, okay lang, di ba? Pag taglamig, hindi naman sobrang lamig, parang okay lang, masaya, magtaglamig. Pero dito, sa Middle East, especially sa Saudi, sa Riyadh, galing ako doon, tsaka sa Kuwait, parehasang yan. Yung klima is tag-init at taglamig. Pag sinabing tag-init, tag-init yan. Mapapaso yung balat mo sa shower. So, ang technique dyan, kapag maliligo ka, kasi hindi ka talaga makakaligo, pwede ka magluto ng itlog dyan. Kapag sobrang init talaga dito is, pag sinabi ko mainit, mainit talaga yan. Maglagay ka ng itlog sa labas, pisakin mo, maluluto yan. So, dito sa shower, ang technique dyan, pag mag-shower ka, gabi pa lang ipunin mo na yung tubig. Or kung gusto mong maligo sa gabi, bago ka lumabas ng kwarto mo, maglagay ka ng tubig, ipon ka na ng tubig para pagpasok mo sa gabi, ayos na yung temperature ng tubig kasi mapapasok talaga yung balat mo. Ay, hindi mo gugustuhin malampnos ka, di ba? Manipis ang balat natin. Baka gusto mo maging nilagang tao ka. So, tapos, yung ikalawa namang klima is taglamig. Para sa akin, okay lang yung taglamig. Kasi, pag taglamig kasi, kapag jacket ka, pag medyas ka, pag sweater ka, may mga scarf ka pa na, nakakaporma ka, di ba? Tsaka pabor sa atin kasi ang sarap matulog pag malamig, may comforter. Ang mahirap dyan is yung pag nagpapalit sila ng klima, yung paunti-unting nagpapalit, hanggang yung mainit, hanggang unti-unti lumalamig. Doon tayo nagkakasakit, doon sumasakit yung ulo natin. Masakit sa ulo nun, or uubuhin ka, or sasakit yung lalamunan mo. So kung pupunta ka ng ibang bansa, especially dito sa Middle East, ganyan yung klima dito, so dapat paghandaan mo yan. Magdala ka na ng gamot mo, or kung wala naman, magsabi ka sa amo mo, pag alam mong ganun yung pakiramdam mo, maghingi ka ng gamot. So number 2 ko naman is, follow culture. Yung culture, mahalaga dito yung culture, like, halimbawa, di ba, paglalabas, especially sa Saudi, paglalabas nakaabaya, respect nyo yun. Dapat kahit walang sabihin yung amo mo, basta lumabas kayo mag-abaya ka. Hindi, not like dito sa Kuwait na kahit ganito lang yung suot ko, pwede ako lumabas, tapos kahit naka-leggings ako, okay lang. Pero sa Saudi, dapat naka-abaya ka. Kasi dito sa Kuwait, may mga part na naka-abaya ka, may mga part din na hindi. Pero karamihan hindi talaga nag-aabaya. And nasusuot namin yung gusto namin dito, nakakalabas kami. Not like sa Saudi na talagang medyo mahigpit na
pagdating sa mga ganyan. Tapos, dito sa Kuwait, kahit sa ospital, pwede kami mag-selfie-selfie. O siguro, hindi lang ako nakakatsempo ng pinagbabawalan. Kasi yung nagpabuntang ipin, picture-picture ako doon. Tapos, sa mga mall, di ba? Sa mga, sa pasyalan, nakapag-selfie. Pero sa Saudi, depende. Hindi ko kasi naranasan lumabas doon eh. Pero ang alam ko, bawal sa mga public place mag-picture-picture. Tapos, yung pagpipicture ng mga alaga natin, or ng bahay ng amo natin. Yung sa akin, alam ng amo ko na nagbablog ako. Kasama ko pa sila nung nag-order ako na to. So, depende sa amo mo. Kung gusto mo na alam nila, okay lang. Pero kung alam mo na pinagbabawal nila, huwag mo ipilit. Kumuha ka ng mga picture sa kwarto mo, sa mga, alam mong hindi naman masyadong bawal. Pero pag sabi nilang bawal, sundin mo yun. Sa kultura nila na pag pinagbawalan ka, bawal yon. Sundin mo sila kasi bansa nila to. Ang pinunta mo dito is pagtatrabaho. So since kami dito sa Kuwait is medyo open kami, kaya nagagawa ko yung mga ganito. So, depende talaga yan. Hindi mo pwede sabihin, uy, mas maganda pala sa Kuwait. Hindi rin. Halos parehas lang yan. Siguro may mga napag-sample lang ako sa open-minded na amo. Kaya ganito yung sitwasyon ko ngayon. Pero may mga iba rin na pinagbabawalan din. Pero dito ko sa buong bahay na to, okay lang sa amo ko. Wala siyang pakialam as long as na nagagawa ko yung trabaho ko. Tapos, number 3, religion. Respect religion. Huwag magdala ng mga rosaryo. Pag paalis ka na, papunta ka na rito. Dito sa Kuwait, alam ko na may simbahan kasi na one time nakapagsimbahan ako. Tapos every Sunday, nagsa-Sunday mass ako dito sa laptop ko or sa cellphone. O kaya nakasatay na ko lang, nakasalpa kung nagsasanay mas ako. Sa Saudi, kung may mga kasama ka sa kwarto na ibang lahi, respect mo. Kung gusto mong yung Sunday mass, mag-headset ka na lang. Tapos, wag mo na ipangalandakan dun yung kung paano ka nagdadasal, ganun, wag mo na yun. Isarilinin mo na lang yun. Kung mag-asal ka, sarilinin mo na lang yun. Tapos, salary delay. Ang salary delay naman kasi, hindi naman sa lahat, pero karamihan nadidelay ang sahod, karamihan hindi. Depende sa magiging amo mo yan. Kung madelay na yung sahod mo, magbilang ka, like, pag dumating na yung 5 days, magsabi ka na sa amo mo na, Madam, can I have my salary? Tsaka please lang, pagka may mga bagay na kailangan ka, may mga bagay na gusto ka, huwag ka magsasabi sa amo mong lalaki. Sa amo mong babae lagi, lahat ng bagay na gusto mong sabihin sa amo mong babae, huwag sa lalaki. And iwasan mo makipag eye to eye contact sa amo mong lalaki. Kasi baka masamain ng amo mong babae, di ba? Baka sabihin na, inaakit mo yung asawa niya, tipong ganon, di ba? So ayaw naman natin magkaroon ng issue, di ba? So, yun lang. Tapos, day off. Ang day off naman kasi depende talaga sa amo mo. Sa Saudi, hindi ko alam kung may mga nakakapag-day off doon. Kasi ako, never ako nagka-day off doon. And wala akong kakilalang may day off. Lahat ng mga kaibigan ko doon, mga nakasama ko, walang mga day off. So, hindi ko alam yung iba kung may day off. Pero dito sa Kuwait, karamihan dito may day off. Pero hindi lahat. Pero karamihan may day off. Tapos naman, contract break. What I mean sa contract break is yung mga amo na hindi tumutupad sa kontrata. Ano na yan? Normal na yan sa ibang bansa. Like, di ba, nakasaad sa kontrata natin, ay, nasa batas natin, or sa kontrata natin, na may rest day tayo, may pahinga tayo. Yung ganito lang yung oras ng trabaho natin. Pero hindi nasusunod kasi dito, more than 24 hours ka nagtatrabaho. Like, ako, pag lumabas ako sa umaga ng gising ako, yung normal days pag hindi Ramadan. Magigising ako ng alas 6, ang pasok ko na ng kwarto, alas 10. So more than 8 hours na yon. Walang pahinga-pahinga, tuloy-tuloy yon. Pero, dahil na lang sa akin, simple lang ang trabaho, kaya yan. Yan tandaan mo. Huwag ka magre-reklamo sa amo mo na sobra-sobra yung trabaho mo. Kasi ganyan dito sa ibang bansa, especially sa Middle East. So tanggapin mo na sa sarili mo na trabaho to. So okay lang yan. Tapos yung sa passport, tsaka ikama, di ba dapat hawak natin? Pero kung nasa bahay ka lang naman, di ka man naaalis, wala ka mapupuntahan, huwag mo na, hayaan mo na sa amo mo. Isa rin yung sa dahilan kung ba't napapanatag sila, yung hawak nila yung passport at ikama mo. Pero kung may day off ka, alam naman nila yan, hayaan mo sila magpusa, ibibigay naman sa'yo yan. Alam naman nila yung mga dapat gawin, huwag mo na lang silang pangunahan. Eh, kung di maibigay sa'yo, kahit nasa batas pa natin yan, wala sa kontrata pa natin yan, okay lang yan, babayaan mo na lang.
natutulog ka. Kaya mo na lang yun. Sa kanila na yun. Basta pag, ano ba, magka-problema kayo, hindi mo matapos ang kontrata mo, uuwi ka na agency or ng embahada. Huwag mo na i-force kunin yung passport mo. Kung aalis ka, umalis ka, pumunta ka sa embahada. Kasi yung embahada na ang bahala kumuha sa kanila yan. Ihahatid at ihahatid nila yan. Hindi mo kailangan ma-stress sa sa passport mo. Hindi pwedeng hindi mapapasayo yan. Mapapasayo at mapapasayo yan. Huwag mo na ipaglaban. Umalis ka, kung aalis ka, pumunta ka doon. Ihahatid nila yan. Automatic yan. Kahit sa agency ka pa, ihahatid nila yan. Huwag mo na itindihin na yung hindi mo dala. Kung emergency, wala sa'yo passport mo. Umalis ka, kung aalis ka. Pero hanggat maaari, huwag kang malis, tapusin mo kontrata mo. Pero kung yung umabot na sa punong pananakit, di ba, sinasaktan ka na, tapos wala kang mga hinga ng tulong, wala kang cellphone. Kung nasa Saudi ka kasi, mahirap yan eh. Pero dito kung sa Kuwait, napakadali lang. Pero kung sa Saudi ka kasi, medyo mahirap yung sitwasyon eh. So, depende na lang talaga sa sitwasyon yan eh. Basta tibayan mo lang yung loob mo. Kung kaya mo tiisin lahat ng bagay na napaghirap sa'yo, tiisin mo. Kailangan yung pagtitiis mo, isang punong sako ng asin. Ganyan ka, ganyan yung pagtitiis mo, yung pasensya mo. Iiyak mo na lang sa kwarto mo, basta tiisin mo na lang. Tapos marami sila mga bagay na break sa contract. Ngayon, kung hindi naman masyadong ma-issue sa'yo, diba, hayaan mo na lang. Kasi wala tayong magagawa, dito na tayo eh. Tapusin na lang natin. Ang mahalaga lang matapos ka yung 2 years. Ngayon, mga amo, pagtas 2 years mo, di ka pa agad papauwiin. Bibingi-bingihan, bibisi-bisihan. So, yan mo na. Kung alam mo naman okay, ano mo, extend ka 1 month, 1 month. O, diba? Pero kung uwi ka na, paalam ka na, uwi ka na. Paulit ko, ganito yung technique ha, pag uwi ka na, yung hindi ka na talaga mapipigilan, ulit-ulitin mo sa kanya, araw-araw mo siya, uwi ka na. O, I want to go home, may contract is finished. Araw-araw lang, gusto maurat. O, diba? Para pauwiin ka. Kasi amo ko dito eh, isang beses ko lang sinabi, pero hindi ko na inulit kasi bingi. Magka 3 years na ako eh. So, yun lang muna sa ngayon guys. Yan lang muna yung mga bagay na dapat alam nyo, dapat yung paghandaan pag nandito ka sa ibang bansa. Kung plano mo mga ibang bansa, magtrabaho, abroad, dito sa Middle East. Hindi ko alam sa ibang bansa, sa Hong Kong, mali ko ba dyan, di ba kakapunta dyan. Pero mali someday, di ba makapunta ka dyan. Kita-kits, mga taga Hong Kong, mga taga Taiwan. Pinapangarap ko makapunta sa Taiwan, sa Korea. Pero ewan ko kung papasa ba ako sa mga application dyan. Pero dito muna ako sa Kuwait, kung saan ang mga babae ay mahilig mag-TikTok. Mahilig mag-TikTok na mga kadama dito. Kung totoo, makikita kayo sa TikTok, purong puno ng kadama nang galing sa Kuwait. So, shout out sa lahat mga taga-Kuwait! Hello sa inyo! Sana mapanood yung video ko! I'm here! Taga-Almasayin ako! Baka may kapitbahay ako dyan! Shout out sa aking mga kapitbahay. Maraming kapitbahay na Pilipina. Lahat ng nakapaligid dito, katulong nila Pilipina. So, pag nakikita-kita kami sa bintana, kawayan lang, may sasigaw. May sa rooftop. Nakakita mo kapitbahay, uy! Madayog ka! Yung agad tanong, madayog ka! Ano yung di mo? Ganun agad yung tanong. So, yun lang muna ka sa ngayon. And thank you for watching me, Pinay OFWPs. Like what I said. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para maramdaman mo pag nag-post ako ng video. Bye! I like it, I love it.